Hello, good morning. So tayo ngayon po ay nasa day 212 of our daily devotion. So today is July 31, no? Isa na namang buwan ang matatapos sa biyaya ng Panginoon. So last day of the month of July. Again, day 212 at ang ating pong at magpapatuloy po tayo sa Book of Ephesians. So sa araw na ito tayo pa Ephesians 2 verses 1 to 22. Ayan, good morning. Okay? So sa Ephesians 2 verses 1 to 22, ang ating pong focus verses ay 4 to 9 and 13 to 14. Ayan. So, pwede nyo na pong basahin habang naghihintay tayo, no, sa iba pa nating mga kasamahan. Okay, so tayo po ay mag-start na. Okay, tayo muna po ay manalangin. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon, makarinig ng iyong salita. At ganun din, Panginoon, ay we pray for your Holy Spirit to guide us, to be with us, to teach us, speak to us, Panginoon, na marinig namin clearly yung mensahe mo, Panginoon, at kung paano ang mga salitang yan ay magagamit namin, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagsiserve sa iyo, Panginoon, to share your love to others. Patuloy, Lord God, na samahan mo kami sa umagang ito. Salamat po na may pagkakataong ganito na tuwing umaga kami po ay nagkakasama via live, Lord God, to hear your words. Thank you so much. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, amen. Okay, so again, 212, day 212. Okay, so basahin na natin yung ating focus verse sa Ephesians 2 verses 4 to 9 and 13-14. So, pinamagatan ko po na ang ating pong morning devotion ngayon na saved by grace and united in Christ. Ayan. So, okay, gagamitin ko po ang NLT version. Okay, so verse 4. So, NLT version po tayo. But God is so rich in mercy, and He loved us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms, because we are united with Christ Jesus. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ. So verse 8, God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Okay, talon po tayo no sa 13 to 14. But now you have been united with Christ Jesus. Once you were far away from God, but now you have been brought near to Him through the blood of Christ. For Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when in His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separated us. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita. Again, ang title po ng ating morning devotion for today ay Saved by Grace and United in Christ. Mga kapatid, naalala niyo pa ba yung panahong wala pa si Kristo sa buhay niyo? O yung panahon na
hindi pa natin nakikilala si Kristo. Okay? Diba? Yun yung panahon. Sabi dito sa first part, no, actually hindi ko nabasa yon. First part ng Ephesians 2, no, na makasalanan tayo. We were spiritually dead because of our sins. At dahil nga tayo ay makasalanan, tayo ay karapat-dapat na parusahan ng Diyos. At nung panahon na yon na wala si Kristo sa buhay natin, wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Ngunit, ayan, may turning point, no, dun sa binasa natin. Diba? Sa verse 4. So, diba, sa first 3 verses, sinabi doon kung gaano naging makasalanan ang tao at sumusuway sa utos ng Diyos. Pero may turning point na mensahe si Apostle Paul sa verse 4. Sabi niya doon, "But God is so rich in mercy and He loved us so much." Ituloy natin sa verse 5, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead, and it is only by God's grace that you have been saved. So, nung binabasa ko ito, parang pinaalala sa akin yung isang verse, no, na may ganito ding, di ba, turning point from death to life, yung Romans 6:23. Di ba, sabi doon, for the wages of sin is death, but, di ba, meron ding but, the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Di ba? Pareho lang, halos pareho siya ng sinasabi na may hope na we are not condemned, no, dun sa parusa dulot ng ating kasalanan, dahil may pag-asa, dahil, no, dito sa binasa natin, sa grasya ng Panginoon. Okay? Dahil sa grasya ng Panginoon, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. So, ituloy natin. So, ano pang sinasabi, no, ng verse na yon, na talagang mahal na mahal tayo ni Lord. No, mahal na mahal tayo ng Diyos dahil kahit tayo makasalanan, 'di ba? Yung pagmamahal niya ang nagdulot sa atin na tayo ay iligtas niya. At yung ating buhay na espiritual ngayon, no, kung ano man yung meron tayo sa ating buhay espiritual, ay hindi natin pinaghirapan. Kasi ito nga ay dulot ng kanyang, 'di ba, habag. At ito ay isang regalo sa atin. Okay? Again, 'di ba? Binasa din natin sa verse 8 to 9, and some of us familiar na dito, no, sa verse na to. And siguro nga ano din to, no, favorite verse na sinishare natin, no, sa ating kapwa, para mas maipaliwanag natin kung paano tayo binigyan, no, ng Diyos ng kaligtasan dahil sa kanyang grasya. No, baka yung iba diyan memory verse pa ito. Okay? So, kasi nga sabi dito, no, hindi ang salvation ay hindi, 'di ba, reward. It is a gift. No? Verse 8, God save you by His grace when you believe, and you cannot take credit for this. It is a gift from God. Okay? Regalo ng Diyos sa atin. Salvation is not a reward, no, for the good things we have done. So, hindi natin to pinaghirapan o hindi ito resulta ng kung ano man na ginawa natin. Na kabutihan man yan or kung ano man, hindi siya isang gantimpala, no, kung hindi ito ay regalo na tinanggap natin, no, from God. Okay? So, at dahil nga dyan, no, talagang we enjoy, no, yung kapayapaan, we enjoy yung buhay
na nandyan si Kristo. Okay? And kung ipagpapatuloy natin, no, yung binasa ko sa 13 to 14, no, dahil sa katotohanan yan, yung kaligtasan na nanggagaling sa grasya ng Panginoon, ay meron din tayong pagkakaisa bilang mga mananampalataya. Okay, dahil no, sa verse 13 to 14, no, mababasa natin na no, tayo ay napalapit kay Lord, 'di ba? Kasi noon, no, alam naman natin yung kwento ng mga Hudyo at saka Hentil, no, the Jews and the Gentiles, na talagang separated sila. May wall, no, kasi nga Hudyo, mga pinili ng Diyos, but because of the blood of Christ, 'di ba? Na-extend, no, ang kaligtasan sa mga Hentil, and nawala yung wall between the Jews and the Gentiles. Pinagkaisa yon, no, ni Kristo. Yung matinding pader noon, no, ng pagkakahiwalay ng mga Hudyo at Hentil, no, ay nawala, no, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, at pinag-isa niya, no, sila, at sinira nga yung pader ng alitan at galit, no, between the Jews and the Gentile. So lahat, no, kay Kristo, lahat ng sumasampalataya, no, ay nagiging bahagi ng iisa ng tahanan ng Diyos, kung saan si Kristo ang matibay na pundasyon, or the cornerstone. Okay? So, paano natin pag ninilayan, no, yung pader, no, between the Jews and the Gentile? Kasi noong tayo ay makasalanan, no, may ihantulad din natin na yung pader na yon, meron tayong wall, no, between us and God, and that is sin. At yun, no, dahil din sa dugo ni Kristo, nawala yung wall. Kaya tayo ay, no, direktang nakakalapit na sa Panginoon, no? At tayo ay napalapit kasi nawala yung wall. Parang yung wall, no, between the Jews and the Gentiles. So the wall between us, no, sinners, and God ay nawala dahil nga sa dugo ni Kristo. Yun ang maganda, 'di ba? Yun ang magandang mensahe natin sa umagang ito. Ano yung wall sa buhay natin? Sa ngayon, meron pa ba? Pride ba yan? Galit? Hindi pagpapatawad? No? So, patuloy pagnilayan natin ang mga salita, at nawa, no, patuloy na Jesus Christ, no, ay mamagitan, no, sa atin para patuloy na mawala yung mga wall na yon, at talagang tayo ay hindi na malayo kay God. Pero babalik ako sa kaninang pangako, 'di ba? Kaninang mensahe na lahat tayo ay saved dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi na natin kailangan paghirapan dahil tinapos na 'yon ni Christ, no, nung siya po ay namatay, pinako sa krus, at muling nabuhay. Salamat sa grasya ng Panginoon dahil meron tayong ganong hope, no, na meron tayong eternal life. Okay? So, sa ating application, sa ating buhay, no, patuloy tayong maging grateful every day because we are saved by His grace. At also, maging instrument tayo to share God's love to others. Okay? At meron din tayong reflection question na pwede nating pagnilayan or sagutin, no? Para in connection dun sa ating application, no? Na be an instrument of God's love today for others. No? Ang ating reflection question for today, paano mo maipapakita ang biyaya at pagmamahal ni Kristo
sa iyong pamilya, kaibigan, o kapwa ngayong araw na to. Ayan, so yan po ang maikling mensahe natin for today, pero 'di ba? Punong-puno ng pagpapala. Pagpapala na meron tayong pag-asa, meron tayong buhay na walang hanggan. Dulot ng grasya ng ating Panginoon through Christ Jesus. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. So tayo po ay dadako na sa ating closing prayer. Ama namin sa langit, tunay kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. Thank you, Lord, for saving us by your grace and for giving us a new life in Christ. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo. Salamat sa iyong banal na spirito na sinamahan kami ngayong umaga, Panginoon. Nawa itong mga narinig naming mensahe galing sa iyo ay patuloy na magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. At nawa, Lord, sa araw na to, Lord, ay gamitin mo kami upang maiparanas sa iba ang iyong pagmamahal. Lord, patuloy niyo kaming gabayan sa araw na to. Be with us, protect us in whatever we do, at lahat nawa ng aming gagawin ngayon ay maging papuri sa iyong pangalan. Tulungan mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. At sa aming pagrinig ng iyong salita, hindi lang po kami natuto. Alam namin, Lord God, na ito po ay makakatulong sa amin, sa aming spiritual growth, sa aming journey to be your disciples. And also, Lord God, na patuloy na magamit mo sa iyong kingdom. Lord, hindi lang ito para kami matuto, kundi kami para magbago, to be transformed and to be Christ-like. Marami pong salamat sa grasya na ibinigay mo sa amin. Marami pong salamat, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan at sa kabila ng aming mga kasalanan, Lord, ay pinili mo na kami ay maligtas, at dahil sa iyong anak na si Kristo, Lord God, ito po ay nangyari. Marami pong salamat. We give you all the glory today. This we all pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much sa inyong lahat and have a blessed Friday.